Hi guys! So today, gusto kong i-share sa inyo kung paano ako nag-online voting in this year's 2025 Overseas Filipino Online Voting. So, i-share ko sa inyo kasi, di ba, maraming nagsasabi na medyo na-scam raw, meron raw mga um, something fishy na nangyayari. So, i-record na lang natin at i-share ko sa inyo kung paano ba talaga ako nag-vote. So, first, i-open po natin yung Google. Computer po yung ginagamit ko ngayon. Okay. First, okay. Nasaan na ba? Computer po yung ginagamit natin ngayon para po mas mapadali at maging smooth yung voting natin. So, para makapunta sa website, i-search nyo na lang po yung COMELEC. Tapos, COMELEC, yung website ng Philippine government. Tapos, punta po kayo dito sa Overseas Voting. 2025 National Elections Overseas. Then, ito po. On the left side, 2025 OVCS links. Medyo hindi klaro. So, please follow through. 2025 OVCS links dapat yung pupuntahan natin. Tapos, ito, yung first na page, information lang po yan. Itong first na link na sinisend, pinapakita nila. Tapos second naman is yung enrollment page. So, ang pag-vote po is itong pangatlong link. Kung online voter kayo, alam nyo na to kasi yung before ako nag-register, binasa ko muna yung pinakaunang link nila na information page. Pagkatapos ko yung nabasa yung information page, saka ako nag-enrollment. So yung second link, yan yung para sa enrollment, para sa online voting. Matagal na ako nag-enroll, mga March pa yata ako nag-enroll sa online. So, before po kayo makapag-online voting, kailangan po nakapag-register muna kayo sa embassy. So, matagal na po akong overseas Filipino voter. So, may record na ako sa embassy. So, nung clinic ko yung enrollment page, sinearch ko na lang yung name ng embassy kung saan ako nag-register. Tapos, sobrang bilis. Automatic ako nakapag-enroll. Tapos ngayon, magvo-vote na tayo. So, third link. Okay? Pag clinic mo po iyan is, ito na siya ang lalabas. Maglalagin kayo ng username at saka password. Tapos merong OTP link na isi-send by email. Hindi ko na po yun ipapakita kasi personal details ko naman yun. So, ipapakita ko lang ngayon exactly anong mangyayari pagkatapos nyong mag-login. Tapos ito, makikita nyo naman na hindi pa ako nag-vote. Ang deadline ng voting ay 12 of May. So, 7 days na lang. 7 days na lang tayong pwedeng mag-vote. So, i-click na natin. You have 2 minutes and 38 seconds to cast your vote. Oh, kailangan ko nang mag-vote. Okay. Kasi mabilisan lang. Before kayo mag-vote, i-prepare nyo na yung listahan kung sino-sino ang i-vote ninyo. Dito pala ako natagalan kasi hinahanap ko muna yung listahan kung sinong i-vote ko. So, alam nyo naman siguro na ako ay Davaoenyo, so wag na po kayong magtaka kung bakit ako pro Duterte. Okay, pasensya na po sa mga hindi pro Duterte yan. Kanya-kanya po tayo ng sinusuportahan and I don't have any negative feelings and negative thoughts sa mga hindi sumusuporta kay Duterte. And we should all vote according to kung sino ang gusto nating iboto, kung sino ang sa palagay natin ang
nararapat na maging politiko. So, as long as hindi kayo binayaran, I'm happy for you. I'm just against to people na, binebenta yung boto nila. So, kahit hindi po tayo agree sa sa politiko natin, okay lang po, go ahead. So, asa na ba ako? Ilang minuto na? Okay, last na binoto ko is 42, 53, okay. Si Kibuloy. I'm not very sure about him, pero kasi solid tayo, susundin ko na lang yung nasa listahan. But, being a Davaoenyo, wala naman akong ever nakitang problema kay Kibuloy. So, let's give him a chance. And personal niya naman yung issue, yung, 'di ba, yung nangyari. So, try lang natin. Wala namang, 'di ba? So, party list. Saan ba yung Duterte Youth? Duterte Youth. Duterte Youth. Another tip pala, control find, tapos pwede nyong i-search. So, nag-control F lang ako, tapos lumabas yung search. Tapos, oh my God. Oh my God. Okay. Naabutan tayo ng limit. So, again, let's start from the very beginning. Magla-login tayo. Makikita nyo naman, email and password. Click po tayo ng login and OTP. So, hinihintay ko yung OTP sa cellphone ko, sa email. Medyo matagal po yung pagsisend ng OTP. Hopefully, bilisan na natin ngayon. Try nating mas mabilis para hindi tayo maabutan ng limit. Kasi ang bilis-bilis ng limit para mag-vote pala. Medyo hindi na dapat ako nagkukwento. Okay, try natin ulit. Not voted. Click to vote. Okay. Select your option, review your ballot, and cast your vote. Okay. Time limit. Sana ba yun? Okay, number 10. Okay. Again, pasensya na po. Kasi Davaoenyo po ako. I hope it does not, change how you see me. Kasi solid Duterte lang talaga ako kasi nga Davaoenyo ako. And kung sino po ang kandidato natin, just make sure na ito yung as per the best judgment natin. Kasi wala naman talagang tama, wala namang mali. At I really think na wag po nating pag-awayan ang politika. We should all respect each other's right to vote and choice. So, solid 10. So, technically, solid 10, pero I'm gonna vote for Aimee just because nakikita ko na okay yung ginawa niya sa Senate inquiry. Tapos, si Binay naman ay isasama ko na rin kasi, di ba, we support Sara Duterte and magkaibigan naman sila. Tapos, sa party list is hanapin natin yung Duterte. Okay, Duterte, Control F, and then Control Find, that is the shortcut, and then type, and then ito pala, Duterte Youth. Then, okay, sana hindi ako abutan ng deadline. Okay, click next. Okay, review your ballot. Okay, 12. Okay, double check lang po natin kung tama ba yung nasa listahan. Okay, Binay, 10, 22, 28, 30, 34,
38, 40, 38, 39, 42, 53, 56, 58. Okay. Then cast your ballot. Yes, I want to cast my digital ballot. Let's go. Oh my God, unexpected error na naman. Ano ba to? Okay, something went wrong. Let's try again. Check your vote. Okay, check your vote. Something went wrong. Oops, unexpected error. Ano ba to? Check your vote. Click to vote. Check your vote. Okay naman. Loading chunk 364. Ano ba to? Ay, nakakaloka ang ano ba? Ano bang problema? Hindi ako makapag-vote. Check your vote. Okay, i-end ko na lang muna yung video and I will try later sa cellphone ko. Itatry ko kung mag-go through, kung walang error. Kasi nakapag-vote na tayo, yung submission na lang ang kulang. So itatry ko sa cellphone ko or sa computer ng husband ko. So, salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na video.